Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan pumunta na ang ating bida sa loob ng kuweba kasama si Yunsu para iligtas si Hilwo, ngunit nang sinabi ni Pilseong na maghanda ang dalawa dahil aalis na sila para makasama ang iba pa nilang kasamahan ay biglang lumitaw ang isang malaking ahas na siyang hamarang sa kanilang daraanan, agad namang napansin ng ating bida ang halimaw at makikitang tila isang langgam lang siya kung ikukumpara sa laki nito. Inihayag naman ni Hilwo ang kanyang pagkainis dahil inakala niyang makakatakas na sila mula sa mga ito. Sinabi din niya na masyadong napinsala ang kanyang paa kaya mas mabuti nga raw na umalis na silang dalawa at iligtas ang kanilang buhay ngunit sinabi ni Yunsu na hindi nga raw siya aalis nang hindi siya kasama dagdag pa niya na hindi nga raw niya siya muling iiwan. Nagulat naman ang dalawa nang sabihin sa kanila ni Pilseong na wag silang mag-alala dahil hindi niya sila iiwanan kahit anong mangyari. Pasiga namang itinanong ni Hilwo kay Pilseong kung ano nga ba raw ang ginagawa nito. Saad pa niya na umalis na nga raw ito kasama si Yunsu at iwan siya doon. Ngunit hindi pumayag ang ating bida sa halip ay pinuri niya ito sa katapangan na pinapakita niya sa kabila ng kanyang murang edad, nasabi din niya na dapat na pinuprotektahan ng mga matatanda ang mga kabataang tulad nila na ikinagulat ni Hilwo, kasabay noon ay nagsimula na rin siyang maglakad patungo sa halimaw at habang naghahanda ng kanyang atake ay sinabi niya sa dalawang mga bata na poprotektahan niya sila sa abot ng kanyang makakaya. Hindi naman makapaniwala ang dalawang mga kabataan nang makita na talagang gagawin iyon ng ating bida. Sa pagpapatuloy ay napunta tayo kung saan nagpatuloy ang ibang mga kasamahan ng ating bida sa paglalakad sa pamumuno ng kanilang leader na si Taejon. Inihayag naman ni Hyang Nim ang kanyang pagkainis dahil hindi niya matanggap na tumatakas sila mula sa mga halimaw at hindi nakikipaglaban na taliwas sa dapat nilang gawin bilang mga hunter. Sinabi naman ni Taejon sa lahat na malapit na silang makadating sa exit kaya magpahinga nga raw muna sila ng ilang saglit bago muling magpatuloy. Lubos namang nag-aalala si Taejon sa kanyang mga kamiyembro kung magiging okay lang ba ang lahat. Saad pa niya na baka labis na nahihirapan ang ating bida na panghawakan ang mga bagay-bagay lalo't mag-isa lang ito, na itanong din niya sa kanyang sarili kung tama nga ba raw ang kanyang naging desisyon na payagan ang ating bida na mag-isang iligtas si Hilwo. Umakyat naman sa isang mataas na tipak ng bato si Kim at kanyang nasabi na naniniwala siyang nasa malapit lang mula sa kanilang kinaroroonan ang gate, at maya-maya pa ay lubos siyang nagulat sa kanyang nakita sa di kalayuan, at agad din niyang tinawag si Taejun para ipaalam ang kanyang nakita. Ayon sa kanya na mayroong nangyayari sa gate ng dungeon, nagulat naman dito si Taejun at si Hyang Nim gayunpaman ay naguguluhan si Hyang Nim kaya tinanong niya si Taejun kung ano ang nangyayari. Saad pa niya na sumunod sila sa pamumuno niya kaya ano ng araw ang susunod nilang gagawin. Nasabi naman ni Taejon sa kanyang sarili na ang dungeon nga raw ay 3 araw na ang nakalipas noong lumitaw ito at sa pagsara nito ngayon ay nangangahulugan na ito ay nangangalit sa hindi malamang dahilan, dagdag pa niya na kung isasaalang-alang ang karaniwang piitan ay tumatagal ng humigit kumulang 1 linggo para ito ay manggalit at ang nangyayari sa ngayon ay masyadong napaaga para doon. Maya-maya pa ay naalala niya ang batang si Yunsu at kanyang naisip na kung kaya napaaga ang pag-activate ng dungeon ay dahil sa mga ito, saad din niya na dahil sa nangyayari sa gate ay lubos na nag-aalala ang iba kasabay noon ay lumapit si Kim at tinatanong siya kung ano ang kanilang gagawin. Para maiwasan ang masyadong pag-aalala ng iba ay sinabi ni Taejon sa lahat na wag nga raw itong masyadong mag-alala dahil muli namang magbabukas ang gate kapag nagawa ng maklear ang dungeon. Agad namang nagrireklamo si Hyang Nim at ayon sa kanya na sinabi nga raw ni Taejon na ang dungeon ay higit sa D-rank kaya papaano nila magagawang maklear ang dungeon. Nasabi naman ni Kim na kung hindi nga raw nila maklear ang dungeon ay nangangahulugan iyon na sila ay matatrap sa loob nito at makikita ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Saad naman ni Taejon na kung ang dungeon ay nangangalit siguradong ang gate ay muling babukas. Dagdag pa niya na masyadong mapanganib ang maaring mangyari ngunit iyon lang ang kanilang tanging pag-asa na makalabas. Saad din niya na kumalma nga raw ang lahat at kanilang suriin ang mga mangyayari, bigla namang may naramdaman sa paligid si Hyang Nim hanggang napansin nila na sila ay pinalilibutan na ng mga naglalakihang mga halimaw na ahas. Agad namang nabahala ang lahat sa maaring mangyari dahil ang mga halimaw ay higit sa D-rank at hindi madaling matalo ng mga gaya nilang D-rank hunter.
Nang dahan-daang kumilos ang mga halimaw ay agad na pinaghanda ni Taejun ang lahat na lumaban at para mabuhay. Gayon din ay lubos siyang hindi makapaniwala na mayroong 5 halimaw ang nakapalibot sa kanila. Nasabi din niya sa kanyang sarili na kung magiging kalmado ang lahat at gumawa ng mga estratehiya para magawa nilang matarget ang mga kahinaan ng halimaw ay magagawa nilang makasurvive at kahit na ang mga D-rank hunter. Sinabi din niya sa lahat na pangunahan nga raw niya ang pagsugod sa halimaw kaya suportahan nga raw nila siya na agad namang sinang-ayunan ng lahat. Nag-aalala naman ang karamihan sa maaring mangyari dahil ang mga halimaw ay mas higit na malakas kung ikukumpara sa kanila. Gayunpaman ay agad nang umatake si Taejun at agad na tumalon ng mataas para magpakawala ng isang atake at nang tumama ito ay agad na namatay ang isa sa mga halimaw. At habang nangyayari iyon ay biglang umatake ang isa pang halimaw ngunit nagawa niya iyong masalag at habang patuloy na nakikipaglaban si Taejun ay sinabi ni Yoonji na tutulong nga raw siya kasabay noon ay nagpakawala ito ng isang apoy na mahika ngunit laking gulat niya nang makitang hindi man lang nagalusan ang halimaw sa kanyang ginawang atake. Gayunpaman ay nawala sa focus ang halimaw sa pakikipaglaban kay Taejun na siyang nagbigay ng pagkakataon dito na maatake ito at sa kanyang nagawang atake ay nagawa niyang maputol ang leeg nito. Nang matagumpay niyang natamba ang pangalawa ay nasabi niya sa kanyang isipan na 3 na lang ang natitira ngunit masyado pa ding mapanganib. Bahagya namang natuwa si Hyang Nim nang makitang nagawa ng matalo ni Taejun ang dalawa sa mga halimaw at kanyang nasabi na ang C-rank monster ay hindi naman pala kasing lakas ng kanyang inakala. Na agad namang sinang-ayunan ng dalawa nitong kaibigan ngunit biglang nagulat si Hyang Nim nang maramdaman na parang may bagong kalaban ang lumitaw kasabay noon ay lumabas ang boss monster na ahas na mayroong isang katawan ngunit may 3 ulo. Hindi naman makapaniwala si Hyang Nim nang kanyang makita ang boss at hindi din niya naiwasang mapamura nang makita na mas higit na malaki ito kaysa sa ibang mga halimaw na kanilang natalo. May pag-aalala namang tinanong ni Kim si Ji-hyun kung iyon na nga ba raw ang boss monster ngunit walang naging tugon ang babae. Nagtataka naman si Taejun kung papaanong naroon ang boss monster. Ito nga ba raw ay dahil sa pagwawala ng dungeon. Agad namang umatake ang boss monster at sa lakas ng kanyang atake ay tumilapon ang mayabang na si Hyang Nim kasama ang kaibigan nito sa lakas ng ataking ginawa ng boss. Napaluhod naman sa matinding takot ang kaibigan niya habang nakikiusap kay Hyang Nim na iligtas siya nito mula sa halimaw, ngunit laking gulat niya nang tumakas ito para sa kanyang buhay at iniwan siya. Maya-maya pa ay kumilos na ang boss monster para atakihin ang lalaki at nang malapit nang tumama ang atake nito ay bigla itong tinamaan ng isang atake sa mukha ngunit hindi ito sapat para mapinsala ang halimaw. At nalaman natin na iyon ay kagagawan ni Ji-hyun gayon din ay lubos na nagalit ang halimaw sa kanyang ginawa at agad na umatake patungo sa kanya ngunit biglang lumabas sa ere si Taejun na naghahanda ng kanyang atake at nang tumama ito sa halimaw ay nagawa niyang maputol ang gitnang leeg ng boss na lubos niyang inatuwa sa pag-aakalang 2 ulo na lang nito ang natitira. Ngunit sa kasamaang palad ay may kakayahan ang halimaw na muling buuhin ang kanyang katawan at maya-maya pa ay tuluyan na nitong naibalik ang kanyang leeg na naputol na lubos na nagpangamba kay Taejun dahil hindi pangkaraniwan ang boss monster na kanilang kaharap. Umungol naman ito ng malakas tanda na ito ay lubos na nagalit sa ginawang pagputol ni Taejun sa kanyang leeg. Naisip naman ni Taejun na nagkamali siya ng kanyang inakala na ang leeg ng boss monster ang kahinaan nito. Ngunit habang abala siya sa pag-iisip ng gagawin ay hindi niya namalayan na malapit nang tumama sa kanya ang buntot ng halimaw at huli na bago niya mapagtanto iyon at buo niyang tinatanggap ang atake ng halimaw na naging dahilan ng kanyang pagtilapon sa isang tumpok ng lupa. Nasuka din siya ng dugo dahil sa labis na pinsalang idinulot noon sa kanya. Nabahala naman si Ji-hyun nang makita ang nangyari ngunit mas nagulat siya nang biglang nasa kanya ng harapan ang halimaw at habang nasa desperadong sitwasyon ay inakala niya na doon na siya mamamatay at nang umatake ang halimaw ay biglang dumating ang ating bida at iniligtas siya na lubos niyang ikinagulat nang makita itong buhay. Sinabi ni Pilseong kay Ji-hyun na humawak ito sa kanya kasabay noon ay umiwas siya sa atake ng boss sabay takbo para ilayo mula sa halimaw si Ji-hyun at habang karga niya siya ay tinanong niya ito kung nasaktan ba ito gayunpaman ay hindi nakasagot si Ji-hyun sa halip ay namula ito at kinilig sa ating bida maya-maya pa ay sinabi ni Pilseong na siya na nga raw ang bahala sa halimaw.
Ngunit dito muna matatapos ang ating ika-7 episode at muli nating sabay-sabay na abangan ang mga mas kapana-panabik na mangyayari at kung papaano tatalunan ng ating bida ang boss, kaya kung interesado ka ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na episode. Maraming salamat!